na lumuhod para po sa panalangin. Panginoon po naming dakila at banal sa lahat, narito po ang inyo pong bayan. Nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa amin upang magkatipon at upang muling mapakinggan ang inyong mga mahalagang mga salita. Panginoon, kailangan po namin ang inyo pong gabay. Kailangan po namin ang inyong mga aral. Kaya amin pong hinihiling sa mga oras na ito, na ihanda ang amin pong mga puso at isipan sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga pangunawa sa inyo pong mga banal na paalala at mga salita. At ito nawa, Panginoon, ay magsilbi nawang paalala sa amin sa araw-araw po naming pamumuhay. Hinihiling po namin na nawa ang inyo pong sinugong tagapagsalita ay samahan po ninyo at kayo po ang maggawad po sa Kanya ng mga salitang magbibigay po sa amin ng kalakasan, ng sigla, at ganoon din po ng sigasig sa aming pong pananampalataya. Amin pong inihiling, dakilang Diyos, na ang pagtitipong ito ay maging banal, maging payapa, at lalong higit maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Nawa po, Panginoon, ang mga piling anghel, ang siyang magbantay sa amin, ang siyang magtulak sa amin upang kami matamang makinig at tanggapin ang inyo pong pabalita. Salamat po, Panginoon, sa karapatan pong ito. Kalakip na rin po ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po'y aming pong ginihiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Isang magpapalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi sa bawat isa. Maganda bang gabi nyo? Napakaganda, no? Parang nasa langit na tayo. Talagang kulang na lang si Christ ang darating, mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon. God is good! Mahina eh. God is good! Ayan, dapat buhay tayo. Ang bayan ng Diyos dapat laging buhay. And all the time, amen, purihin ang ating pong Panginoon. So, mga kapatid, nandito po tayo sa bulwagang ito upang muli po nating pagsasaluhan ang salita ng Diyos, no? Panibagong sigla, revival, para tayo muling mabuhay at sa pagdating ng ating Panginoon, talagang masigla tayo, mga kapatid. Ang bahagi ko po ay ipakikilala ang gumaganap kung may bahagi sa gabing ito, pero bago po ay binabati ko po ang bawat iglesia na narito, no? Lalo na yung TCC, talagang buong church yata pumunta dito. At talagang God is good, mga kapatid. Kaya tayo po ay pinangunahan sa napakagandang awitin, ano? Awit na lang, kaya lang magsasalita talaga ang atin pong speaker. Kaya purihin ang Panginoon sa atin pong tagapagpaawit. Ang grupo po nila, baka hindi nyo kilala, ay Tarlac Celestial Chorus. Sa Baliti, magkaroon din yan. Siguro, hindi ko alam kung anong taon pa. At sinundan naman ito ng pambungad na panalangin ni Pastor Sid Pablo, mga kapatid. At ang atin pong tagapagsalita ngayon ay talaga naman, kagabi kung narito kayo, talagang sabi ko, talagang dapat itama ang atin pong mga buhay. Kung di ako nagkakamali, ang mensahe ngayon ay yung iglesia ng Pergamo, kasi kagabi Smyrna, mga kapatid. At yan ay dadalhin po sa atin pong masigasig, masipag na manggagawa na walang iba kundi si Brother Johnson. Pumunta pa dito, napakalayo natin, inabot tayo. God is good, mga kapatid. At bago po siya magmimensahe, magbabahagi, mga kapatid, tayo muna ay hahandugan ng awit papuri sa ating pong Panginoon, siyempre sa Tarlac Celestial Chorus pa rin, mga kapatid.
At pagkatapos noon, magsasalita si Brother Johnson, at pagkatapos niya magbahagi ng salita, mga kapatid, aawit uli. Parang nasa langit na tayo. At sinong awit? Ang Tarlac Celestial Chorus Parimat. Pinakyaw nyo na lahat, Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, di ko na po patatagalin. At muli, welcome sa ating lahat. Mag-enjoy tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Gawin nating langit-langitan ang dakong ito para sa pagbating ng ating pong Panginoon. Sama-sama tayong sasalubong, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. At muli, magandang gabi po sa ating lahat.
Praise God, mga kapatid. Iyon, parang kakanta din. Napakasarap pakinggan ang mga awitan. At ayon po sa aking natanong, yun ay mga taga Lasatin. At tayo rin po ay invited sa church na yan ngayong March 18 sa kanilang anniversary. Sabi ko nga ilang araw lang pwede bang mag-stay na lang dyan? Araw na ng balikan. At excited na rin ho tayo, mga kapatid. Salamat po sa mga regular attendees at walang sawang pumupunta sa ating mga kapatid. At kung po pwede po yung mga iba doon na gustong i-occupy na nandito para magandang tingnan ay mas maganda. Yung banda rito, maraming bakante. Yan, dito, okay na yan. Banda rito. Salamat po ng marami. Binabati natin yung ating mga follower ng Pag-aralan Natin Ministry, mga subscribers sa YouTube. At tayo ay patuloy dito sa ating series na ginagawa sa Dilapas Seventh-day Adventist Church dito sa Tarlac. At tayo po ay patuloy na nag-aaral ngayon po yung ikatlo sa series na 7 churches or 7 iglesia. So tayo po ngayon ay pangatlo at ito po yung Pergamo. Ayan. So or Pergamos. Sa Tagalog po yung nilagay ko dyan. At mahaba-haba ho ito kaya diretso na po tayo. Nais ko po muling basahin, mga kapatid, yung mga talata kung saan ay yun ang ating sentro ng pag-aaral. Mula po yan sa verse 12 to 17. Gusto ko pong basahin isa-isa uli. Sabi po dito, at sa anghel sa iglesia ng Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinailang aking pananampalataya, kahit ng araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Verse 14, datapat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon kanyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. 17, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Lahat po ng napapaloob ng mga salita ho dito na mayroong mahalagang mensahe ay atin muling iisa-isahin upang pakinabangan, sapagkat ako po'y naniniwala, mga kapatid, na ang mga talatang ito, bagaman unang pinatungkol sa iglesia ng Pergamo, subalit ang aral po nito ay mahalaga sa ating kapanahunan. So ito po yung pangatlo, Pergamon sa ibang salita. Ito yung ilan sa mga picture, katulad ng ating ginagawa ng mga nakaraan. Kunting background muna sa mga hitsura ng lugar na ito sa ating panahon, bago natin balikan ang panahon ng isulat ito ni John. Yan po yung mga picture na pinapakita ho sa atin. Ayan, may nakasulat ho dyan, yung Pergamum, an ancient city of western Anatolia in Asia Minor. Now, the modern village of Bergama
in Mysia, Turkey, located about 60 miles from the Aegean Sea alongside the Kairos River Valley. Tapos ito naman, ang hitsura, mga kapatid, ang sabi dyan, Pergamum is located on a sharp, rugged hill rising 1,000 feet above the surrounding plain. The Acropolis, which is visible from a great distance, is accessible only from the southern slope. These geographical features create an ideal site for a fortress. So, ito po yung mga informasyon galing po sa isang writer at historian na si John Barry. At ito po yung ilan sa mga picture na pinapakita ho nila sa kasalukuyan. Meron silang public building na may napakagandang terrace. Kaya sabi diyan, Pergamum was one of the most beautiful cities during the Hellenistic era. Its southeastern layout and the quality of its building have been completed to that of the late classical period. So, maganda rin ang lugar na ito, yung literal na lugar ho ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Una muna, tinitingnan natin dito yung geographical background bago natin bibigyan ng pansin yung mensahe sa mga mananampalataya roon. Sabat katulad ng Efeso, mga kapatid, na yung lugar ay talamak ng kasamaan, pero mayroon pong mga mananampalatayang tapat sa lugar na iyon. Ganon din po yung sumunod, Thyatira, Smyrna, tapos ay ito pong Pergamum. Ang next ay yung Thyatira. So, ito yung tinatawag na altar of Zeus doon sa Pergamum. Meron pong sa tinatawag pong Greek mythology, yung pong pinaniwalaan po nilang Diyos, si Zeus ay merong anak na si Athena. Sabi nga dyan, the legend of Pergamum's founding places, Zeus, Athena, at saka si Heracles in the city's pedigree. So, ang paniniwala tungkol sa mag-ama, di umanong si Zeus at si Athena, ay mismong itong si Zeus ang nanganak. At kung saan dumaan, ang sabi nila ay dumaan doon sa noo. Yan ang mga paniniwala po nila, mga kapatid. So, ayon sa archaeological na isang German archaeologist, ay ang lugar ng Pergamo ay unang nabanggit 400 BC sa pamamagitan ng isang Greek soldier at writer na si Xenophon. Itong Greek soldier na ito na naging writer ay ayon sa kasaysayan ay napalaban sa digmaan na tinatawag na the Battle of Cunaxa between Cyrus and younger Artaxerxes II. Yan po ay 404 hanggang 359 BC. Nagkaroon ng labanan at nadaanan ito na lugar ng Pergamum. Yan. So, after Alexander the Great conquered the Persian in the Battle of Granicus noong 334, ang Pergamum, sabi, become an independent city na tinatawag na Pergamum. Ngayon, puntahan natin yung ating mga standard reference na ginagamit sa ating pong mag-aaral. Ang sabi po dito, Pergamum was the capital of the Attalid Empire. Most of the monumental architecture and fortifications visible on the Acropolis belong to this era of the Attalid kings. Pag sinabing Pergamum at Attalid Kingdom ay iisang tinutukoy. Ano ho yung itsura ng Attalid Kingdom sa ngayon? Ito po yung
isang drawing ng isang artist, si Friedrich Terz noong 1882. Nilarawan po niya yan, yung lugar na yan. Tapos, ito naman yung tinatawag nilang Hellenistic Theater sa Upper Acropolis o doon sa tinatawag na mataas na bahagi ng syudad. Ito naman yung isang angle ng picture, mga kapatid. Ngayon, ang sentro nitong Pergamo, mga kapatid, ay napakarami po ang templo. Una, meron din po silang Upper Agora kung tawagin, yung public market. So, i-zoom ho natin isa-isa po yan. Ayan, meron din po silang theater. Okay, magkaiba. Tapos, merong great altar na tinatawag. May Temple of Dionysus. May Temple of Athena. At yung Trajan Temple. Merong barracks, may library, may palace Port, Palace 5, at East Stua. Yan, mayroon pong Citadel Gate at mga shops at mayroong sanctuary na tinatawag. Ayan. Okay, so, ang tanong ay, anong mensahe? Bakit ko kailangan isa-isahin ho ito? Anong pakialam ho natin sa mga iyan? So, ganito po kasi ang nakasaad, mga kapatid, sa impormasyon. Yung mga nasa looban, at tingnan po natin yung malawak po niyan. Ito po kasi ang nakasulat ayon kay John Barrell. Ang sabi ho riyan, the city had numerous temples dedicated to Greek deities. Ayan si Athena, si Zeus, Dionysius, Asclepius, Hera, Demeter, and Persephone. Yan. As well as Egyptian deities. Sila si Rapis, Isis, and Harpocrates. There many have been others as well, but some are difficult to identify due to a lack of dedicatory inscription. The Pergamum patron deities, whose attributes appeared on the city's coinage, included Athena, Zeus, Dionysius, and Asclepius. So, yung palang mga tinignan natin kanina, ay marami pa ang wala dun. Ibig sabihin, sandamakmak na mga Diyos-Diyosan meron dito. Sabi po rito, Pergamum in John's day, Pergamum or Pergamos was the capital city of the Roman province of Asia, located some 40 miles northeast of Smyrna. In addition to its political importance, Pergamum was celebrated as the center of intellectual life in the whole Hellenistic world. Its famous library of nearly 200,000 volumes was second only to the Library of Alexandria. The city was the home of Galen, the famous physician in the ancient world, who studied at the medical school of Asclepius. Yan ho, nasa page 126 ng ating commentary on Revelation or Revelation of Jesus Christ. Kung inyo pong papansinin, mula doon sa Efeso, tapos ay sa kasunod na mapinag-usapan ho natin at hanggang sa pangatlo, mayroong mga bantog tulad ho nito. Itong si Heraclitus, na kilala na nakatira doon sa Ephesus. Sa Smyrna naman ay ito namang si Homer, o yung famous poet na si Homer of Smyrna. Ngayon naman
Ang bantog naman doon sa Pergamum ay itong si Galen na isang great physician. So, titingnan natin bawat isa, mayroon pong mga kilalang tao sa mga lugar na iyon. At kung titingnan din po natin yung mga templo sa bawat lugar na iyon, at doon sa Efeso ay yung Temple of Diana. Sa Smyrna, yung templo ni Venus or Aphrodite sa Greek. Dito sa Pergamum, naku kadami. Iba-iba. Parami ng parami yung mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ito na po yung actually, wala pa yan Di pa nailagay po dyan. Sa dami po ng kanilang mga Diyos-Diyosan. At ang sabi nga, naroon yung great altar of Zeus. Yan, nagpapausok po sila araw-araw bilang simbolo na sila'y naghahandog kay Zeus. Nagsusunog ho sila ng insinso. No? At meron pong sinasabing mga kapatid na isa rin pong shrine of Asclepius na tinatawag na the serpent god, god of healing. Ayan po. Ito po yung rebulto ni Asclepius. Sabi dyan, near the city stood the immense shrine of Asclepius, the serpent god of healing. In John's time, the shrine experienced great popularity. People came from all over the world to be healed by the god Asclepius. Pergamum was really the lords of the province of Asia. Lords of province of Asia. Kaya dito po kinuha yung sign ng ng mercury drugs, yung sign ng ahas. Simbolo siya ng healing. Kaya dito sa lugar na ito nakilala po yung famous physician. Kaya ganyan po ang isang kilala at lantad na isang rebulto. Si Asclepius at Zeus ay kapwa, kinikilala po nilang tagapagligtas. Ang masaklap po mga kapatid, ang sabi po roon, Pergamum was the first city in Asia to support the imperial cult and have a temple dedicated to the worship of the Roman emperor. This may explain the city's description as the place where Satan's throne is. Kaya ito ang dahilan kung bakit binanggit ho dito sa verse 13 na yung church, yung mga kapatid, yung iglesia sa Efeso ay tumatahan. Sabi diyan, nalalaman ko kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid bagay si kanuroonan ng luklukan ni Satanas kasi napakaraming mga Diyos-Diyusan. At sa Revelation ay isa sa paulit-ulit na binabanggit ni John ay tungkol sa huwad na Diyos. Kaya inilarawan niya sa iba't ibang simbolo. Hayop, babae, nakaupo sa hayop na yung tinatawag na prostitute, mga kapatid. So, nandiyan din yung dragon. So ito pong sinasabi ho rito na kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, literally, ay talagang totoo. Sapagkat ang lugar nga ng Pergamum ay talamak sa mga Diyos-Diyusan. Pero meron po doon mga mananampalataya. At ang sabi, sa kabila na sila po ay nakatahan sa gitna ng kaluklukan ni Satanas, ay iniingatan mong matibay ang aking pangalan. Amen, mga kapatid? Pwede na kahit katabi natin si Satanas o luklukan,
ay pwede pa rin manatili ang ating pag-ibig sa Diyos at maingatan natin ang Kanyang pangalan. At hindi mo ikinailang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. So, yung iglesia ay tumatahan sa kinaroroonan. Naroon daw ang templo o trono ni Satanas. Ano ang ibig sabihin yan? Yung throne of Satan, ang Greek word na thronos means and seat of authority. Ibig sabihin ay naroon na ho yung power o kapangyarihan ni Satanas sa lugar ng Pergamo. Kaya tinatawag ito ni John na luklukan ni Satanas kasi yung authority na naghahari sa bansa, sa siyudad ng Pergamo ay kapangyarihang labag sa kalooban ng Diyos. Yung ahas na ginamit na simbolo diyan na pinakita ng Panginoon kay John na isang ahas ay tumutukoy kay Satanas na tinatawag po doon sa chapter 12 verse 9 na matandang ahas na Diablo at Satanas. Ito kasi ang masaklap dyan, mga kapatid. May good news naman dahil nga kahit ganon ay nananatili sila na iniingatan ang pangalan ng Diyos at na sila po ay tumatahan doon sa nananatili sa pag-ibig. Ang sabi po rito, above all, the greatest danger of the Christian church came from the demands for emperor worship. So, ito po ang mahirap na pinagdaanan ng mga Kristiyano. The city was the center of imperial cult of the province of Asia in John's day. Emperor worship was a sacred duty of all citizens. Every citizen of the province had to appear before the local magistrates in Pergamum once a year and offer a pinch of incense to a representation of the emperor saying, Caesar is Lord. And then be issued a certificate. Hindi bukod pa doon sa mga araw na kailangan obligadong pasambahin sa emperor, ay meron pa po silang taunan at isang espesyal na may pirmahan pa. Kailangan itinuturing kasi nila na ang pagsamba sa emperor ay isang napakahalagang tungkulin para sa lahat ng nasasakupan ng Roma. Once a year ay may mahalagang ritual na nagsusunog po sila ng mga insenso bilang representasyon at palatandaan na sila ay sumisimba o sumasamba sa emperor. Tapos sisigaw sila na Caesar is Lord. At kapag ginawa nila ito, bibigyan sila ng certificate. Ang certificate na yan ay palatandaan na secured sila. Pero pag hindi, mahirap. The emperor was a test of loyalty to Rome, and a refusal to take part in the worship and receive the certificate meant persecution and death. The Christians in Pergamum live in the very place where Satan dwelt. They were apparently asked to deny and give up their faith in Christ. Matindi ho yung kanilang kalagayan, mga kapatid. Kaya pala kailangan lang sumigaw ng Caesar is Lord. Yun po ay test of loyalty, kung talagang sila ay loyal sa Diyos nila or natakot na. Alam niyo po, pag pinag-aralan ho natin yung tanda, yung mark or sign na ibibigay ng Diyos sa kanyang bayan, pariho
nasa noo at kamay. Yung tandang ibibigay ng Diyos sa kanyang bayan, sa noo din. Ang hayop, sa noo din at sa kamay. Bakit? Kasi, para malaman kung saan ang loyalty natin. Kung sa hayop ba o sa Diyos. Kaya, ang sabi ng Panginoon doon sa lugar ng iglesia sa Pergamo ay, nandoon si Satanas, mga kapatid. Ganun pa man ay naroon ang papuri. Kung babalakin natin yung verse 13, nanahan sila sa pag-ibig, pagkatapos ay kahit pa man daw ng araw ni Antipas na aking saksi, aking tapat na pinatay sa gitna ninyo, na tinatahanan ni Satanas. Ibig sabihin, itong si Antipas namatay doon sa Pergamo. Ang tanong ay, sino itong Antipas na ito? So sa ating pong mga bagong book, ay ganito po yung sinasabi po, Antipas, my faithful witness, sabi po roon. Yung Antipas, a common Greek name, refers most likely to a Christian in Pergamum who underwent martyrdom for his faith and remained loyal. It might be that his martyrdom was the price he paid for refusing to worship the emperor. According to the later tradition, he was burned to death in a brazen ball during the reign of Emperor Domitian. So, tinitinanong ng iba ito na pwede itong Antipas ay isang symbolical na pangalan at pwede rin ito na talagang pangalan ng isang persona. Yung Antipas, ang Greek word ay dalawang salita mula sa anti or anti, na ibig sabihin ay in place of. Tapos yung pas, abbreviation po daw yan ng pater, o ibig sabihin father. So ibig sabihin, kung ating pababawin yung kanilang interpretation dito, ay yung word na anti ay in place of or kapalit, at yung pas ay father, na ang ibig sabihin ay kapalit nung o kahalili ng ama. Ang kahulugan po ay yung anak na siyang humalili doon sa ama. May mga nagsasabi na pangalan ito ay symbolical na pangalan na tumutukoy sa mga Kristiyanong martir sa Pergamo bilang mga tapat na lingkod. So, kung ano man ho ang tinitinan po dyan, kung totoo mang tao yan, ay meron din magandang kahulugan. Sapagat alam naman natin ang ating Panginoon ay siyang gumanap doon sa misyon ng Ama. At tayo din mga Kristiyano, mga kapatid, ay tayo rin ang nagpapatuloy sa sinumulan ng gawain ng Panginoon. Kaya maaaring o saan man sa dalawang yan, ay isa lang ho ang magandang mensahe na ito'y tumutukoy doon sa mga martir or tapat na lingkod ng Diyos, to the point na hindi sila namatay at tinanggap nila ang kamatayan ng walang takot. So, yung verse 14 ay basahin natin ho mga kapatid. Sabi riyan, datapot mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon kadyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. So may nakita hong pagkukulang sa kanila mga kapatid. Sila'y ay nanghahawakan sa aral ni Balaam. Na yung aral ni Balaam, at ang sabi dyan, itong si Balaam ang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay
na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. So ganito po yung explanation ho rito. Yung mga nangahawakan sa teaching ni Balaam are here clearly related to the Nicolaitans, chapter 2, verse 15, which suggests that the followers of Balaam and the Nicolaitans were one and the same group. They symbolized the false teachers in the Pergamum church who were encouraging their fellow Christians into religious and moral compromise with regard to food sacrifice to idols and fornication. Yan, chapter 2, verse 6. So may dalawa ho ditong ginagamit para gipitin ang mga kapatid sa Pergamum. Ang sabi diyan ay pakikisangkot sa Diyos-Diyusan sa magitan ng pakikisalo sa mga inihain, pagkain na inihain sa Diyos-Diyusan. At yung pong pakikiapid. So, dito po sa Revelation, mga kapatid, ang Diyos-Diyusan na binabanggit ni John ay ito po ay may kinalaman sa pagsamba doon sa hindi naman dapat sambahin. Nakilala sa tinatawag pong beast or hayop, mga kapatid. At yung pong fornication or pagkikiapid ay doon naman sa babae na nahihiyasan ng mga ginto na nakaupo doon sa hayop na may hawak ng saro na puno ng alak ng pagkikiapid. At itong babaeng ito ay ina ng mga patutot or ina ng mga prostitute, siyang pinakananay. At ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya. So madaling salita, mga kapatid, yung dalawang issue na binabanggit rito, yung pagsamba sa hayop o sa Diyos-Diyusan at ang pagkikiapid doon sa babae. So, ang sabi po dyan ay iisa ang tinutukoy ho dito yung aral ni Balaam at saka yung Nicolaitans. Ngayon, tingnan ho natin, ano ho ba yung isa sa naging particular na ginawa ni Balaam? Bakit sinasabi po doon na ito ay naglagay ng katitisuran at naging daan ito si Balaam para ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos-Diyusan? Ngayong pag binasa po natin yung 22 ng Numbers hanggang 24, nag-i-intervene yung Panginoon. Pag binasa po natin yung kanyang kasaysayan, itong si Balaam ay talagang pumayag na sanang bayaran, pero hinaharangan ng Diyos. Bumabalik din naman siya sa Diyos. Pero bandang huli, doon sa chapter 25, verse 3, sabi po rito, Balaam, the analogy with Balaam suggests that there were some of Pergamum whose purpose was to divide and ruin the church by encouraging practices that were forbidden to Christians. Sa Old Testament, mahigpit yung pagbabawal ng pagkain sa mga inihandog sa Diyos-Diyusan. So itong si Balaam, ay naging kasangkapan. Kung titingnan ho natin yung Numbers 25, 1-3, pero basahin muna natin yung 31 verse 16 ng bilang. Nandito sila'y naging sanhi sa payo ni Balaam upang ang mga anak ni Israel ay sumalangsang sa Panginoon sa bagay ng piyor at kaya't nagkasalot sa kapisanan ng Panginoon. So may binabanggit na ho rito na si Balaam, yung payo ni Balaam ay naging dahilan para yung anak ni Israel ay sumalangsang o lumaban sa kalooban ng Diyos. At kung pupuntahan natin yung bilang 25 verses 1-3, ang sabi diyan, at ang Israel ay tumahan sa Sitim at ang bayan ay nagpasimulang magkasala ng pagkikiapid sa mga anak na babae ng Moab. Kung babasan yung chapter 24, ay naroon si Balaam, mga kapatid? Talatang 2 at 3, sapagkat kanilang tinawag ang bayan sa mga hain, sa kanilang mga Diyos,
at ang bayan ay kumain at yumukod sa kanilang mga Diyos. At ang Israel ay nakilakip sa Diyos-Diyusan, Baal Peor, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. So ito, dapat prenotiksyonan ito ni Balaam, mga kapatid. So, naging dahilan siya, naging daan pa siya, parang Israel ay matutong sumamba sa Diyos-Diyusan. Ito yung sinasabi doon na pinanghawakan ng ilan sa mga kapatid, yung aral ni Balaam. Ibig pong sabihin, mga kapatid, ay meron doon sa Pergamo na mga natutokso. Sapagkat sabi nga doon sa ating mga pag-aaral, talamak ho rito yung sapilitan ng mag-participate sa public. Lalo na po yung mga special occasion na mayroong pista at ang mga nakahanda doon ay mga inihain sa Diyos-Diyusan. At meron doong mga individual na nakita ho na hindi nang hawakan. So bagaman may papuri ho doon, pero meron ilan sa inyo, sabi, na nangahawak sa aral ni Balaam. Kasi nga matindi ho yung matindi yung impluensya sa lugar na iyon. Alam natin na sa Gawa 15:29, kabawal-bawalan yan sa mga Kristiyano na kayo'y magsiilag sa mga bagay na ihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binikti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ito po ay ipinasa at ipinag-usapan sa konsilyo ng Jerusalem. At ito po ay mga kasalanan na nasumpungan doon sa mga Kristiyano sa Pergamo. Binanggit din ni Apostol Pedro ang tungkol kay Balaam. 2 Pedro 2:15, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila, palibhasa ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Kung babasahin ninyo yung chapter 22 at inaalok ni Balak si Balaam ng pera. Sumpain mo yung mga Israelita at bibigyan kita ng pera. Ayan. Mahirap po mga kapatid yung pananampalataya mapalitan ng pera. Minsan, masisilaw tayo sa laki ng sweldo, kaya okay lang. Hindi na makapagsimba. Kahit walang day off ng Sabado. Yung pera ay naging dayan para si Balaam ay nagtaksil sa bayan. So, isa po ito sa subukan mga kapatid sa mga mananampalataya, yung mga material na bagay. Kung titingnan ho natin yung kahulugan ng Diyos-Diyusan, yung pera ay isa rin sa itinuturing na Diyos-Diyusan ni Apostol Pablo. Yung pag-ibig sa salapi, nagiging ugat ho yan ng pagtalikod sa Diyos. So ito po yung payo na kung meron mang mananampalataya na mawawala dahil lang sa pera, ay wag nawa mangyari mga kapatid. Sabi doon ng Apokalipsis 2:15, gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. Sabi doon sa binasa natin kanina, pareho daw ito. Pero titingnan natin, napasadahan na natin itong Nicolaitans na ang meaning ay maganda sana, victory. Yung Nikos, victory, yung Laos ay people. Nicolaitans, ang sabi doon sa ating pag-aaral nung unang gabi, founder of the sect Contra Heres. Ito po ay sa pangungunan ni Nicolas. Kung titingnan ho natin itong si Nicolas, doon galing yung Nicolaos of Antioch.
one of the 7 deacons of the early church, binanggit ito sa chapter 6 verse 5, who ended up in heresy. Their presence is the church threatened to destroy the integrity and purity of Christian faith and conduct. So, yung problema ay meron daw silang nangahawak sa aral ni Nicolas ng Nicolaitans. Balikan natin basahin natin yung chapter 6 verse 5 ng Gawa. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Filipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at, pansinin nyo, si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. Ano ang ibig sabihin? Kasi, nahalal siyang diakono, di ba? Tapos bandang huli naging kalaban. Ano yung bagay na tinitingnan ng mga komentary na naging dahilan kung bakit itong si Nicolas ay naging kalaban ng bayan ng Diyos at naging kasuklam-suklam sa Panginoon? Si Nicolas, taga-Antioquia, naging Hudyo. Anong ibig sabihin niyan? Basahin natin yung mababaw na salin sa ang salita ng Diyos. Sabi diyan, sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinabi ng mga apostol, kaya ipinili nila si Esteban na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na espiritu. Pinili rin nila si Filipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioch. Si Nicolas ay hindi Hudyo, pero umanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Ano bang ibig sabihin na naging Hudyo? Tandaan ho natin, pinag-aralan natin kagabi, kung kailan nag-separate yung Christian sa Judaism. Ibig sabihin, kung ang tatanong natin ay anong relihiyon ng Panginoon nung nandito sa lupa, palibasa sa Hudyo, Judaism. Pati yung mga alagad. Hindi pa sila humihiwalay. Kaya nga ang Christianity ay offshoot of Judaism. Ibig sabihin, hintil siya. Sabi dito sa Magandang Balita Biblia, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos, ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, si Filipe, si Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Ibig sabihin, yung mga nahihikayat noon ng mga alagad, ang tawag sa kanila, naging Hudyo sila. Kaya nga itong mga walang alam sa history, hindi naman nag-aaral, lalo na ibang mga galit sa Adventist. Bakit Hudyo ba kayo? Ganyan. Eh yun pala ang totoo, yun nga ang palatandaan na sumusunod ka sa aral ng Diyos at mga alagad. Kasi pag nahikayat ng mga alagad, ang tawag sa kanila, nagiging Hudyo sila. Yung mga hintil. Bandang huli, sa chapter 11, saka sila tinawag na Christian. Kasi sinusundan nila ang aral ni Kristo, hindi na yung tradisyon ng mga Hudyo. Ibig sabihin, itong si Nicolas ay hintil sa dugo. Hintil siya by blood. At kung hintil, ay malaki nga ang tendency na meron siyang paniniwala ang hindi niya naiwanan. At ito po mga reason, no? Ito po yung isa lang sa mga tinitingnang dahilan, mga kapatid. Number 1, he came from paganism and had deep pagan roots, very much unlike the other 6 deacons who came from a pure Hebrew line. So, yung pong 6 na mga binanggit, sila Procoro, si Nicanor, si ganito, ganyan, ay nasa dugong Hebrew. Pero siya ang tanging hintil. Kaya, Nicolas' pagan background meant that he had previously been immersed in the activities of the occult. So,
May mga kultura kasi, yung mga pagan, at tinitingnan lang, maring, hindi totoong talagang nabago. Itong si Nicholas. Number 3, he was not afraid of taking an opposing position, evidenced by his ability to change religion twice. Converting to Judaism would have estranged him from his pagan family and friends. So, ibig sabihin, nung binabasa ko yung pinaka-istoryan ito, ay may mga kamag-anak siyang mga intel. Alam nyo, hindi naman lahat, pero meron po talagang mga nakukonvert tayo galing sa isang pananampalataya, lalo na pag medyo kilala. May daladalang aral dito na hindi naman atin. Nakaka-relate kayo? Lalo na pinagsisimula ng mga pagtatalo. Kasi gusto niya na yung paniniwala doon, dalhin dito. Ito isa sa malaking maaring posibilidad kung bakit nagkaganon ito si Nicholas. He was a free thinker and very open to embracing new ideas and concepts. Judaism was very different from the pagan and occult world in which he had been raised. Pwede ho na meron mga turo ang Judaism na kontra siya. For him to shift from paganism to Judaism reveals that he was very liberal in his thinking. For most pagans were offended by Judaism. Alam naman natin yung bangayan sa church, yung mga Hintil at mga Judaism, yung mga Hudyo. Pinagtatalunan nila. Ano ba? Pwede bang kumain sa inihain sa Diyos-Diyosan o hindi? Ang mga Hudyo, stricto talaga. Pero yung mga Hintil, hindi gaano. Doon sa issue ni John, kung babasahin natin ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 25 hanggang 28, na bakit parang si Pablo ay okay lang kumain sa inihain sa Diyos-Diyosan. Pag tinignan natin yung background nun, kasi sabi niya, lahat ng pinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo, bilhin ninyo, kanin ninyo. Pero pag may magsabi, inihandog niya sa Diyos-Diyosan, wag na lang. Bakit parang si Pablo okay lang? Sabi niya, ang Diyos-Diyosan, wala namang kwenta yan. Kasi ang background ng Korinto, mga kapatid, ay yung tinitinda nila sa makilon, hindi talaga inihandog yon. Kumbaga, yung isang baka, kinatay, kumuha lang ng kapiraso doon, inihandog sa Diyos-Diyosan. Hindi kamukha noon na talagang buo inihahandog. So yun ho ang magkaibang konteksto po noon. Sa panahon ni Pablo, nagtitinda kasi wala talagang bibili doon nung inihain. Yung makilon kasi, iyan ay allowed na mga yung tindahan yan na pinili lang at pwede ang mga Hudyo. Kaya yung mga nagtitinda doon ng mga karne, hindi nila inihahandog lahat. Kumukuha lang sila ng kapiraso, yun ang inahandog. Kaya alam ni Pablo yun, kaya sabi niya, okay lang yun, kasi hindi naman talaga inihandog yun. May bahagi lang na inihandog. Pero para hindi matisod yung isang kapatid, wag na lang. So yun ang pagkakaiba ho ng konteksto doon, mga kapatid. So ang mga, kung binasa ho ninyo, bakit maraming nalilito? Bakit doon sa Roma, 14, yung mahina, kumakain na lang ng gulay. Meron naman naniniwala, makakain ng lahat ng bagay. Ang pinag-uusapan po doon ay yung tinutukoy nga ni Apostol Pablo. Kung pwede bang kumain. Yung mga Hudyo, para sigurado, gulay na lang. Ibig sabihin, nagpapatuloy talaga yung kahigpitan nila. At kung kaya naman sinasabi ni Pablo na kanin ninyo, dahil hindi naman talaga hinandog ng buo. Okay? So, walang confusion po doon. At number 6 ay he was obviously not afraid to entertain or embrace new ways of thinking. So, yan o, mga kapatid, tingnan nyo ha. Ang ayaw ng Panginoon, ito. Alam nyo, wag ko kayong magagalit sa akin, Nangyayari din sa church natin yan, na meron tayong pinaniniwalaang doktrinang hindi naman atin. Halimbawa na lang,
yung Christmas. Si Ellen White may payo. Pwede naman talaga yung program sa church. Si Ellen White yun ha. Adventist Home, chapter 77. Pero bakit may mga kapatid na galit sa nagpa-practice? Galing yun sa born again, yung ganong mga aral. Sa mga Sunday keeper ho yan. Kasi kung Adventist belief lang, hindi binawan ni Ellen White. Huwag ka lang maniwala na December 25, pinanganak si Kristo. Kung meron mang nandoon, pasensya na po, hindi ho yan sa Adventist. Pangalawa, yung vaccine. COVID vaccine, wala namang kapilitan kung magpapabakuna o hindi. Pero yung paniwalaan mo na 666 yan, or mark of the beast, galing sa mga Sunday keeper mo yan. Dahil ang 666 at mark of the beast, doktrina, hindi injection, hindi bakuna. Pero meron hong mga nagagalit sa amin, ba't nagpo-promote kayo ng vaccine? Hindi kami nagpo-promote, sinasabi lang ho natin na hindi yan 666. Madadaya na tayo niyan kasi ang 666, doktrinang mali. Ang number 6 ay kulang, incomplete. Ang number 7 ay God's number. Kaya 6, kulang na doktrina, false doctrine, hindi ho bakuna. At hindi rin yan, So, ibig sabihin tayo, sa church na ito, may pinagkaloob, meron na tayong tapos ni. Bakit mayroong pagkakabahagi? Nicolaitans ang dating. Sa sobrang liberated niya, kung ano-ano na yung paniniwala, to the point na siya po ay naging pasimuno ng humiwalay na sikta sa mga Kristiyano. Ang sabi ni John, huwag panghawakan ang ganong aral. So, dahil doon, may mga kapatid na natutokso. Kaya nga, ang sabi po, ang Church of Pergamum ay tinatawag nilang compromise church. Mahirap hong mapasok sa kompromiso, mga kapatid. Ang kompromiso, yung pagkatumanggap tayo ng maling hindi naman atin. Lalo na po ngayon sa ating panahon, mga kapatid. Itong paniniwala na hindi Diyos ang Holy Spirit. Walang Trinity sa Adventist. Hindi ho sa Adventist yan. Pero Adventist naman. Ewan ko kung meron na kayong nai-encounter na ganyan. Yan ho ang mga modern Nicolaitans. Nagdadala ng aral na hindi naman atin. Dinadala sa church. Kasi anya noon sa unang mga Adventist pioneer, hindi naman sila naniwala ganito. Nung hindi pa nila iintindihan. Bakit Sunday keeper din naman ng ating mga pioneer noon? Kumakain din nga sila Ellen White dati ng baboy. Lahat. Pero nung dumating sila doon sa pagkaunawa, nandiyan na yan. Pero maraming mga Nicolaitan sa ating panahon. Halay, ganito ay ibig sabihin yan. Marunong pa sa leader. Kaya walang unity. Pareho ang Nicolaitans at saka si Balaam. Naghahasik ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. Tingnan nyo, ginugulo tayo nito mga dati na rin mga kasamahan. Meron kaming libro. Malapit na. April, lalabas na. Reforma sa mga reform. Binulgar na ho natin yung mga style at mga maling interpretation at pandaraya nitong mga offshoots. So, mga kapatid, nandun na tayo sa dulo. Naroon na po tayo sa bahagi ng kasaysayan na darating ng ating Panginoon. Kailangan natin pang hawakang matibay. Napakaganda ng sinasabi po ng aral dito kasi hindi nila iniwan ang dating pag-ibig at ang kanilang pananampalataya. Hindi nila isinurrender ang pangalan ng Panginoon. Ngayon,
Yung pong payo sa huling bahagi, sabi po rito, magsisi ka nga, o kung hindi, ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Yan. So ang payo ay magsisi. Mga kapatid, kung meron tayong mga naririnig na mga aral na hindi naman talaga atin, ay huwag natin tanggapin. Kaya nga, sinisika po namin sa grupo na makagawa ng aklat na gusto ang title ay Makabagong Sagot sa Mga Lumang Tanong. Kasi wala naman tayong bagong tanong laban sa atin. Mga tanong noon, ako, bata, hindi pa siguro ako pinanganak. As tanong na ito sa Adventist. Dahil sa kakulangan ng walang internet, walang mga materialis kung ano talaga ang sagot, ay ang mga layman at mga kapatid natin, nagawa-gawa na lang sarili ng sagot. Nung nagkaroon na po tayo ng mga libro, nababasa ko, nako, mali pala yung mga sinasabi ko noon. Ngayon, ewan ko kung may bagong libro ang Adventist na wala ako, palagi ko wala na. Lahat ng bago na libro ng Adventist, meron na ako. Tiningnan ko na po lahat. Nako, marami palang mga mali tayong sagot dati at interpretation. Kaya sabi ko, mas maganda gawin ng libro, Makabagong Sagot sa Mga Lumang Tanong. At least atin talaga. Kami po sa grupo namin, talagang pinipilito namin, hindi pwedeng magturo ng hindi atin. Talagang meron tayong mga referensya. Ang dami po nating libro na available online. Kung hindi pa po ninyo alam, ito, sasabihin ko na ho sa inyo, bukod sa Biblical Research Institute, ay yung journal, Adventist Magazine, Ministry Magazine, at saka Adventist Journal for Pastors, yung mga website. Yan o, mga updated yan. Pagka mali pa rin yung ating sinasabi, kasalanan natin. Magbasa-basa na lang po tayo. Kung ayaw nyo naman magbasa, manood na lang po kayo sa aming po mga sinasabi. Ngayon, ito. Pinapayuhan tayong magsisi o ang iglesia. At dito sa huling talata, sa verse 17, dito tayo magtatapos mga kapatid. Ang sabi po riyan, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ano ang ibig sabihin dito? Sabagat ang pinag-uusapan no dito, yung magtatagumpay. Yung hindi nadala ng aral ng Nicolaitans na hindi na hawahan ng aral ni Balaam. Mga kapatid, ang hindi mahahawa noon ay bibigyan ng batong puti. Ano ho po itong batong puti na ito? Ginawang anting-anting ito ng mga follower ni Ekleo. Ano ang tawag sa samahan ito? Presalista? Yung ano? Ayun. Itong batong puti na ito na binabanggit ay kung tawagin ho ito ay tisira. Sa panahon ng Pergamo, ng Smyrna at Pergamum, yung mga lumalaban sa mga paligsahan, binibigyan ng medal or parang plaque. Ang ginagamit ho nila ay tawag nila yung tisira. Ito yung tinutukoy ni John na batong puti, na doon sa bato may pangalan na walang ibang nakakaalam kundi siya rin. Paano? Siyempre, ikaw nagtagumpay, di pangalan mo ilalagay. Alam nga naman, brother, anong first name mo, brother Taw-Taw?
Bert? Gilbert? Brother Gilbert. Pagka ako binigyan nyo ng token halimbawa o kaya ng tapos pangalan mo nakalagay, ba't ko tatanggapin yan? Hindi naman akin yan. So ibig sabihin, salvation is personal. Hindi nakasalalay ang kaligtasan sa iba. Sa iyo lang talaga. Kaya ang magtagumpay, ibig sabihin individual. Kahit na yung iba, kasamahan natin, nang hawak na ibang aral. Kung alam mo namang mali, huwag kang nakagaya. Kahit na sa kalagitnaan natin, mayroong iba't ibang opinion. Kung hindi naman yon ang sinasabi ng church, huwag mong gayahin. Kasi kanya-kanyang tayong batong puti na ibibigay. Pag nagtagumpay ka, at sila hindi, ikaw lang meron nun. Kaya ang sabi doon, ito po ay isa pong uri ng medal. Ng medalya na ibinibigay sa nagtagumpay. Ibig po sabihin mga kapatid, yung pinagdaanan nitong mga church na ito, yung Pergamo, napakahirap ng kanilang kalagayan. Nakaupo sila sa gitna ng luklukan ni Satanas. Marami sa kanilang nanghawakan, pero meron ding hindi. Kaya ang sabi, ang magtagumpay, kasi hindi po doon lahat ay pure. Ang laban natin mga kapatid sa pananampalatayang ito ay wag ho natin na parang nakadepende tayo sa asawa, sa magulang, sa mga kapatid, sa pastor. Pag ayaw magsimba ng isa, ayaw na rin. Pag ayaw magsimba ng asawa, ayaw na rin niya. Ayaw magsimba ng magulang, ayaw na rin yung anak. Hindi po dapat ganon mga kapatid. Kasi ang magtagumpay, tingnan natin, tandaan po natin, napakatindi po ng pinagdadaanan, lalo na bukas, mas lalo pong kahindik-hindik na karanasan ang inabot ng bayan ng Diyos. Kasi ito po'y tuloy-tuloy. Nagpapasimula yung persecution sa pangalawang iglesia, pangatlo, at hanggang sa pang-apat ay lalong naging napakatindi. Kaya nga itong ating revival, mga kapatid, ay pinag-uusapan ho natin kung paano tayo magtatagumpay. Kung paano makakatyak ho tayo na sa pagdating ng ating Panginoon, tayo ay maging karapat-dapat. Nang ating pinag-uusapan, inaayos ho natin ang ating relasyon sa Panginoon, inaayos ho natin ang ating pananampalataya, sapagkat mayroon pong matinding kapighati ang darating. Na maliban, na masumpungan, na tayo ay karapat-dapat na tumanggap ng silyo. Seal of ownership and seal of protection. At yan ay matatanggap lamang ng tao na walang halo ang pananampalataya ng aral ni Balaam, ang aral ng mga Nicolaitans. Maasa po tayo mga kapatid na itong ating ginagawa pong revival, matatapos tayong lahat po tayo ay masaya at nagagalak sa napakagandang balita ng Diyos na Kanyang ipinagkakaloob sa atin bilang nalabing iglesia. Magandang gabi po sa ating lahat.
Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa muling pagkakataon ninyong pinagkaloob sa amin na muling masariwa sa aming isipan ang isa pang mahalagang mensahe na magsilbi nawang warning sa bawat isa na hindi kami mag-entertain ng mga aral na hindi pinahayag sa inyong mga lingkod sa alagad. Ama, salamat po sa mga mensaheng ito, sa mga mensahe ng awit. Uuwi po kaming may katuwaan sa aming mga puso, sabagat panibagong sigla, karagdagang lakas ng pananampalataya ang muli po naming natamo sa pagsasama-samang ito. Ingatan po kami sa daan, sa aming pong pag-uwi, at kami po ay maibalik sa kinabukasan upang patuloy na pag-aralan at tuklasin ang mga napapanahong mensahe na kailangan ng inyong iglesia sa panahong ito. Patawarin po kami sa mga pagkakasala na aming nagawa. Ito ang aming dalangin at hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.